Guys, ibabahagi lang natin ang mga tips ngayong araw na ito kung paano ba mag-propagate at magpadami ng vanilla. Kasi mga 5 or 6 cuttings lang ang dati meron tayo from Papua New Guinea. At it was late for me to realize na dalawa pa lang variety ng vanilla ang nadala natin dito sa Pilipinas. So yun ay ang Vanilla tahitensis, originated from Papua New Guinea, at ang Vanilla planifolia. So magkaiba siya when it comes to flowers, pero pareho din. May ano lang yung vanillin content at may advantage at disadvantage, pero pareho siyang may commercial value. Ibig sabihin, may mga customers na pinipili ang Vanilla tahitensis. Sabi nila yung bunga daw ay masarap sa mga colds. At meron din naman mga customers na pumipili ng Vanilla planifolia. Ang sabi nila ay when it comes to vanillin content ay mas marami daw. Pero as per my observation, talagang ang Vanilla planifolia ay matataba. Pero may advantage din ang Vanilla tahitensis dahil hindi nagpuputukan kapag hinog na, nag-i-split. Anyhow, ito yung number 1 tips ko kapag mag-aalaga ng vanilla. Unang-una, pwede tayo sa traditional and conventional way. Yung traditional way ay yung gagamit tayo ng mga support plants. Dito sa Pilipinas, pwede ang mga kakawate. I don't know in Madagascar or anywhere in the world kung anong ginagamit nilang support plant. Pero dito sa Pilipinas, pwede ang kakawate. Kasi maganda siya to with, tapos at the same time, yung kanilang, yung leaves nila ay kapag nanlagas ay nagsisilbing pataba na rin. So, yun ang unang-una natin gagawin. I-prepare muna natin ang ating taniman. So, ang unang-unang gagawin natin ay magtanim muna tayo ng support plants. So, kapag malago na yan at stable na ang ating support plants, that's the time na pwede tayong magtanim ng vanilla. Actually, pwede mo nang idirekta yan kapag buhay na ang puno. Pero pipili ka ng months. Dito sa Pilipinas, we have 2 seasons, which is the wet and dry season, rainy season at saka ang dry season o ang tag-init. So, as per my observation dito sa Oriental Mindoro, ang magandang time ng pagtatanim ay tuwing January dahil tag-ulan na yan. So, pero para sa akin, sa nakita ko rin dito sa Mindoro, madami ang ulan kapag month ng November, December, January, February. Sobrang limit ng ulan dyan. At pag naglagay ka diyan ng kahit anong halaman, ay paminta, yan ay maganda sa month ng tag-ulan. So, yun ang support plants naman, nakakawate, ay hindi naman tag-ulan itinatanim yan kasi hindi rin maganda dahil nabubulok. Ang katulad ngayon, magsa-summer, di ba? So, that's the time na kami magtatanim ng support plants. So, yun ang unang-una natin gagawin. Pangalawa, ang vanilla ay, I don't know, pero alam na mga mamimili kung gumagamit ka ng inorganic materials. So, usually ay organic ang ginagamit diyan kasi direkta sa pagkain. So, tayo dito sa farm ay mga bunot ang ginagamit natin. At in the previous years, hindi ko alam kung mapapabunga ang vanilla. Pero nung naglagay ako ng bunot, ay, nabulok ang bunot. Ay talagang favorite talaga ng vanilla because vanilla is an orchid. Kasama siya sa family ng orchids at ito lang ang bukod tanging orchids na ang bunga ay nakakain. At, so yon, kailangan, number 1, ano mo yung support plant niya. Kasi, kailangan niya na mabuhay sa may kakayapan siya. Hindi siya pwede dito sa pagapang-gapang lang. Mabubulok. Kasi, once, very sensitive ang vanilla. So, kapag nababad yan sa tubig, ay nabubulok yan. Kumbaga, soft and succulent. Anyway, so naayos natin ang support plants. So kailangan marami kang source ng bunot. Yun ang pangalawa, i-prepare mo. So gaya ko, dito sa mga katabi kong, dati miniyugan ako pero tinanggal ko na siya. At tayo nagsusource out na lang ng bunot. So tiyakin mo na meron kang bunot. Pangatlo, ay ano pa ba ang lagi mo siyang
make it sure na may routine work ka na gagawin sa vanilla. Yan ay ang pag umaakit kasi siya. So, kasi kung napakataas o napakatayog na ng kanyang support plant, hindi mo na maaabot. Kailangan ay eye level ang ano lang ng vanilla. You have to maintain the height of the vanilla, the support plants, para hindi siya umakyat doon sa kaduluduluhan. At kung umakyat man siya, make it sure na gagamit ka ng pansungkit para mapababa mo siya. So, yon 1, 2, 3. And number 4, ay di, kung ikaw ay may potable source of water naman, na pwede mo rin siyang diligan tuwing tag-ulan. At tag-init. Pag tag-ulan naman, ay ini-store ng mga bunot para mapanatili ang moisture content niya. Kaya napakahalaga ng bunot sa vanilla. So, kailangan mo rin siyang diligan once in a while. Maybe pwede siguro once a week kapag tag-init. At gagawin mo yan tuwing umaga. Yan ang pinaka-the best time ng pagdidilig. So far wala na. At number 5, you have to make sure na 60-40 yung ratio ng araw. I mean yung shade niya. Kailangan 60% na shaded siya, 40% din siya na natatama ng araw para makaproduce siya ng sarili niyang pagkain. So yun lang. At kapag direct siya sa sunlight, na ganyan lamang talaga, masusunog ang dahon niya. At kapag nagkataon ay mamamatay siya, and at the same time, mariretard ang kanyang growth. So yun lamang guys ang ating maibibigay o mabahagi ngayong araw na ito tungkol sa pag-aalaga ng vanilla. So susulitin na natin. Guys, paki-like and subscribe naman ang ating YouTube channel at paki-follow na rin naman tayo sa ating Facebook Facebook page, which is the Soxy ang pangalan niya. Sa YouTube channel naman ay Soxy Mendoza TV. So ganun lamang guys, kung meron tanong tayo, comment lang kayo dyan sa ating comment description. At kung gusto niyo naman bumili ng vanilla cuttings, ay minimum of 50 pwede tayo magbenta. It's either the planifolia or ang tahitensis. Pero ang inilalabas namin ngayon ang tahitensis at dahil marami na kami niyan. So, salamat guys sa pagsuporta sa ating channel. Daming bulaklak ng vanilla ngayong taon na ito. Ito, yan. Mga buko pa lang siya. Nakita niyo yan? Na-pollinate ko na yan. Tapos, ito yan yung isa bubuko dyan bukas. So, dito siya nag-uumpisa Nakita niyo yan, yung mga suloy na yan. Nagpa-flower na siya. Yan. Kita nyo? Yan. Parang corona siya na unti-unting lumalaki. Ito yan, katulad niyan, Yan. Kita nyo guys? Yan ang bulaklak ng vanilla. Yan. Yan. Palaki. Ito ay vanilla tahitensis. Meron din tayong vanilla planifolia, papadamihin para natin. Ayan, Ang dami niya ngayon guys. February, talaga naman February talaga bumubulaklak ang vanilla. Meron din October. Kaya lang ay parang kumbaga sa mga lansones ay sapaw ang tawag doon. Pero ang talagang season ng vanilla ay tuwing February. Pupunta ako dito bukas baste. Yan Yan, ang daming bulaklak. Nangagkalat lang mga vanilla namin, Pabaya na, hindi ko na siya ma-manage. Gusto po, Rode. Ito, yan. Kita mo guys, ang dami. Yan, Pera nga yan, Kaya lang awan ko lang ngayon. May message ko si Pai, baka gusto niya. Ayan guys, kita niyo. Kahit dito sa malilim, yan mga itinanim lang natin yan guys. Hindi ko na matandaan, mga 2 years ago.